Hello everyone! Welcome back to my channel, Tax Tutorials for MSME. Available na po ngayong April 29, 2026 ang new version ng offline EBRR forms. May nag-chat sa akin na follower ko sa FB ng Tax Tutorials for MSME. Yun nga, available na ang new version ng offline EBRR forms. Dali-dali akong pumunta dito sa website ng BIR to check. Meron na nga. Version 7.9.6.0. So, install ko na sa aking computer. Click here. Open file. Click itong installer. Double click. Protected ng click run anyway. Do you want to allow this app from an unknown publisher to make changes to your device? Click yes. Then click mo lang yung setup. Follow lang yung wizard. Will come to the EBIR form setup wizard. This will install EBIR forms version 7.9.6.0 on your computer. It is recommended that you close all other applications before continuing. Click next to continue or cancel to exit setup. Click next. Okay. Pangangalanan ko yung folder niya na version 7.9.6.0. Click next. Next. Okay. Click finish. Ito yung old version ko ng offline EBIR forms, yung 7.9.5.0. Sana yung location niya, open file location. Ito siya, yung offline 7.9.5.0. Ito yung new installation ko. Wala siyang shortcut. Kaya ito, send ko siya sa desktop. Create shortcut. Okay. Ito na yung aking new shortcut. Pangalanan ko siya. Version 7.9.6.0. Try ko na ngayong gamitin. Okay. Type ko lang yung tin. 4, 5. 5 na yung tin dito. Select RDO. Yan pala yung pinakaunang change na nakita natin sa version 7.9.6.0 is yung branch code. 5 digits na yung branch code. Same na siya doon sa COR natin. Yung aking RDO code ay 044. Line of business. Online shop. Then, encode my taxpayer's name. Pag individual, last name. First, middle.
registered address, kung anong registered address sa COR. Zip code, telephone number, then email address. Dahil deadline ngayon, hindi pa naman ngayon. Ang dapat kong i-file ngayon ay 1601 EQ, quarterly remittance of withholding taxes. Deadline ay April 30. So, ito yung itry ko. 1601 EQ. Then, click fill up. Verify TIN. 1, 2, 3, 4, 5. Then, confirm email. Submit. Background information saved or updated successfully as profile. Click OK. Then, fill up. Okay. Yan. Ito na yung form na gagamitin ko. 1601 EQ for the year 2026. First quarter. Any taxes withheld. Category of withholding agent. Private. ATC. Ang aking lessor ay individual. Okay, ang gagamitin kong code ay WI 100. Yan. Rentals on gross rental or lease for the continued use or possession of personal property. Okay, 5%. Click OK. For example, ang aking rent ay 25,000 per month. So, for 3 months, 75,000 times 5%, 3,750. For the month of January, nag-remit ako ng 1,250 noong February 10. For the month of February, nag-remit ako noong March 10, 1,250. Ang aking tax due for the first quarter is 1,250. Yung pang third month na lang. Kasi na-remit ko na yung first and second month. Tandaan po natin na yung 1601 EQ ay 4 sa isang taon. Ang 0619E ay 8. Hindi porket sinabing monthly ay 12 din na 0619E ang ipa-file. Bali, for the first month and second month, magpa-file ng 0619E. On the third month of the quarter, ang ipa-file na form ay 1601 EQ. Okay? Kung kulang pa yung explanation ko, gusto nyo pang i-clarify, pwede kayong mag-PM sa akin sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME, para maibigay ko yung link ng mga related videos tungkol sa filing of expanded withholding tax. Okay. Click save. Okay. Okay. Click validate. Validation successful. Then submit final copy. Click OK. Submit successful. Okay guys, successful yung installation ko ng new version ng offline EBIR Forms Package version 7.9.6.0. Ano pang hinihintay nyo? Mag-install na ng new version. Okay? Sa mga bago pa lang sa aking channel, please don't forget to subscribe. Kung gusto nyong mag-avail ng aking
filing service, pwede kayong mag-PM sa aking FB page, Tax Tutorials for MSME. Nagtuturo din po ako for a fee ng one-on-one tutorial. Depende sa type ng inyong business. Pwede ding mag face-to-face na tutorial. Basta available ang aking schedule. Okay, thank you so much. Bye!